Ayan. Ilipat na natin dito at ilagay natin sa oven. Dito ko inilagay kasi yung may ano ako, lutuan ng hindi ko pwedeng ilagay ito sa ano sa oven kasi masusunog. Ayan. Tara. Hindi ko madala-dala yung camera. Ayan. Mainit na yung oven. Ayan. Yan o. Ayan, nandito na tayo sa bahay. At tingnan niyo po ano nga pinamili ko. Ayun. Yan. Peanuts. 44 lang ano. Presyo nito. It's on sale. Ang laki o, nasupos. Ilang kilo to. Kalahating kilo. Saka toast bread. Naubusan na kasi kami. Mag-isang buwan na to. Yung dati, isang buwan na naubos. Kaya kayong mga OFW, kapag bibili kayo ng ganito, kung mag-isa kayo, ang ano na, matagal nyo nang ubusin, katapos itong tinapay na to, para sa ako, palamanan nyo lang to ng butter or any, ano gusto nyo. Bumili ako na ano, ng saging, murang saging dito per kilo. Kayong pumilong barrel ko. Saka hindi nakawala. Paisa-isang kilo akong bibili kasi ayaw kong mag-stock ng marami. Kasi kapag mag-stock na ako ng marami, hindi na ako makakalabas. Kaya hindi na ako makapag-exercise. Kaya ginagawa ko para makalabas ako, isa-isang kilo. Pag wala na, kahit na may sakit ako, lalabas ako bibili. Kailangan ko ng rice. Saka ito, 4 per kilo. Mura Murang-mura. Ayan, ganyan lang yan nabibili natin. Ito napamili ko. Ito, tinapay. Lalaki o. Saka toast bread, tinapay. Ayan. Ayan lang yan. May patatas pa ako, kaso nga lang, nag-on-sale din. Ipapaluto ko na yun sa anak ko. Tagaluto ko ngayon ng anak ko ng itong patatas. Marunong siya magbalat. Kaya, siya taga-balat ko ng patatas. Nag-aral siya alam ko na marunong siya. Di siya ang balat niyan. Kaya kasi nga magluluto muna ako ng yung fried chicken. Lechong manok ng hita. Lagay na natin doon. Ayan. Piniprepare ko yung hita ng manok. Ayan o. Mura lang o. Ilang piraso ang lalaki pa o. 46 lang. Mura. Saka ito yung dahon ng sibuyas. Hindi pa. Nilagay ko sa tubig. Ayan, tumutubo. Ayan, tumutubo. Papalitan ko yung tubig niya. Ayan. Ganda, tumutubo. Palitan ko mayat-maya. Magpapahinga muna ako tapos imamarinate ko na yung ilalagay ko na sa oven yung manok para kasi isang oras yan or isang kalahating oras na maluto. Kaya imamarinate ko na, ilalagay ko na dyan. Tara. To. Ayun, yung ilong ko ulit. Tumuturo ulit. Imarinate na lang natin yung ano ba yan, yung sipon ko. Yung manok ko. Iprito ko yan sa ayan o. Iprito ko muna katapos ilitsunin ko doon sa loob ng oven. Tapos pabayaan ko doon ng 1 oras. Ayan, yung marinate. Ayan, ganyan yan. Ilay-layo natin camera. Ayan. Bigyan natin ng paminta. Ayan. Gusto ng asawa ko yung simpleng pag lilit yung manok, sabi nila simply the best. Yan lang, bitchin lang. Ano ba yan, yung ganito lang, asin lang. Tsaka wala na, paminta. Kung may bawang, lagyan nyo ng bawang, mas masarap. Ayan, ganyan lang yan. Asin lang. Ayan, lechonin lang, ganyan lang yan.
Okay na, tapos ipriprito lang. Wala nang masyadong chichiburiche. Ganyan pag gusto ng asawa ko. Mas masarap daw kapag ganyan mo niluto. Yung pag, yung bang asin lang. Okay na yan. Iprito muna natin. Iprito muna natin dito. Tapos, ilagay natin sa oven. Ayan, malakas ang apoy. Ayan, dyan, no? Ihinaan natin baka, tumalsik. Patayin muna natin bago natin ilagay. Baka mamaya, mas lalong maglialiyab, ano ba yan? Ayan, masusunog yan. Ayan lang yan. Ayan, tatlo. Isa sa asawa ko, sa akin. Isa sa anak ko. Ayan lang yan. Malit yung kawali ko, okay lang yan. Tapos, dito ko rin ilalagay. Maya-maya. Tapos ilagay sa oven. Okay na yan. Tapos, low temperature lang. Ayan, ganyan lang yan. Ayan, patay pala. Tumutulong ulit yung sipon ko. Dali lang. Ayan. Ilipat na natin dito at ilagay natin sa oven. Dito ko inilagay kasi yung may lutuan ng hindi ko pwedeng ilagay ito sa sa oven kasi masusunog. Ayan. Tara. Hindi ko madala-dala yung camera. Ayan. Mainit na yung oven. Ayan. Yan o. Lutuin natin dito with low temperature lang. Ayan. Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. 170 degree lang. Pwede na. Dahan-dahan lang. Hanggat mamaya. Di pa naman kami kakain eh. Tapos, ngayon, ibababad ko tong itong spinach. Kasi gusto ko yan. Maganda to para sa panunaw. Or, ano yan ba? Fiber to. Yan. Lilinisin ko muna to. Maya pag nagugutom na ako, tsaka ako yan, ganyan lang yan. Ayan. Sarap po. Kahit na ganitong salad lang na ilagay nyo, pwede na. Ayan. Para sa akin lang to kasi ayaw ng anak ko eh. Mga gulay-gulay, ayaw ng anak ko. Yun natin. Tago natin sa refrigerator. Hugasan ko to. Tara, hugasan natin. At, ayan. Hugasan natin. Ito yung kamay ko. Ouch. Hugas. Ayan, maraming rito, hugasan. Hugasan lang na malinis na to, hinugasan na doon sa kailangan double tayo maghugas para malinis. Ayan. Ilagay muna natin dito. Kung isang kinakain ko itong press, ilagyan ko lang ng kahit na yan, ganyan lang yan. Haluan mo ng, parang salad ba? Yung, lemon tsaka paminta. Okay na yan dyan, katapos may piniritong manok. Masarap na yan with rice. Yan. Ganyan ang ginagawa ko eh. Ayan yung hinugasan ko. Titignan ko kung kakainin kong fresh yan. Or igigisa sa bawang lang. Eh ngayon, ako?
Ano tayo? Tago natin ito. Ama yan Magsasayang ako. Magsasayang ako. Yan, nagluluto siya ng ano. Binabalatan niya yung patatas. Katapos, ayun pa marami. Kasi tumutubo na kasi. Ayan. Kailangan namin iluto yan ngayon. I-mamas potato niya yan. Tapos yung manok ko, ayan, paluto na. Mga 30 minutes more. Ayan, dahan-dahan. Ayan, oh. Ouch! Nako, naging abo na. Abo na tuloy. Malabo. Ayan, yung spinach ko. Ayan. Yeah. Wait lang, may gigisa ko yan. Ayan, ang galing-galing niya, oh. Ayan, oh. Ayan, ang galing magluto. Pwede pa, magaling magluto pa. Tayo. Hello guys, aalis tayo. Tayo pupunta maglakad-lakad at bumili ng mga grocery. Bukas, kasi hindi yung mag-o-open yung mga groceryhan. Ano, yung holiday, lahat ng groceryhan yata ay close. Kaya sabi ng asawa ko, mag-grocery daw ako ngayon. Hindi ko alam kung ilang araw ang close. Baka bukas lang, one day lang. Ay, kanina nakabili na ako ng tinapay. At ano ba yung nabili ko? Oo, tsaka toast bread. Ay, safe na. Bibili lang ako ng basta ko makita natin mga mura. Pasok tayo sa grocery. Kung makita natin mura, bilhin natin. Pero pag mahal, next day na lang. One day lang naman close eh. Hindi naman isang linggo. Ayan. Kanina naglakad na ako mga 3 hours. Tapos ngayon ulit. Alas 7 na ng gabi. Ayan. Yeah, for rent. Ayan. Yung mga tao, mga homeless sa mga yan. Daming rito ngayon, mga pulubi, nagsisilabasan ngayon. Ayan. May na tayo super lamig na naman. Tapos may sakit pa ako, may sipon ako. Sipon lang ha. Ayaw ko yung ubo kasi. Ubo pa, tahol ka ng tahol. Mas maganda na itong sipon lang. Itong jacket na to, manipis pa to. Magsa-summer na, ang araw mataas pa rin. May araw kaso nga lang malamig. At rito, summer dito, alam niyo ang araw dito hanggang alas 10 ng hating gabi minsan. Ganito ang itsura, may araw pa. Kaya makikita ninyo rito alas 9, alas 10 ng hating gabi, maghahating gabi. May araw pa. Ayan. Tara. Patay muna natin. Ayan. Punta tayo doon sa kabilang mall. Kasi bukas sarado. Sasakay tayo ng bus. Tara. Tara. Mayroon pang bus. Ayan. Ayan natin. Bus, 10 minutes to comes.
yung globus. Ayan, maghintay tayo rito. Ayan. Maraming naghihintay. Yan, dito tayo nagtatambay sa bus station. Dito lahat ang connecting area papuntang iba't ibang probinsya sa lugar na to, sa city na to. Malit lang to pero maganda, napakaganda at malinis. Ayan, nire-renovate pa nila. Halos araw-araw nire-renovate itong ano to, sa taon to. Pinapaganda nila. Hinihintay ko yung bus 600 papuntang kabilang shopping mall. Kasi hindi ko pwedeng lakarin yun. Ang layo. Baka masaraduhan ako ng mall bago ako makarating doon. Eh ano nga na ngayon, alas 6. Nako, maglalakad ako siguro 2 oras. Pwede kong lakarin yun. Kung minsan naglalakad kami mag-asawa noon. Eh, pang-exercise na rin. Eh ngayon, gabi na. Ano na, tsaka kailangan makarating ka agad ako doon. Kaya kailangan ko mag-bus. Yung bus 600 na yan is free. Walang bayad. Dinadala niya mga customer doon papunta sa shopping mall na yun. Ano yan, pinipick up lahat eh. Lahat free, walang bayad. Pauwi, papunta doon, maganda. Yun lang ang free. Diba yan, yung sumisinghot-singhot pa ako at ano, may sipon kasi ako at saka ano yung ano ba, masama pakiramdam ko. Kaya parang ang boses ko iba ngayon. Ayan. Bukas is holiday. Lahat ng Holy Week yata. Eastern Week. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Basta, ganun na rin Holy Week. Basta, sarado lahat yung ano, mga tindahan. Kaya kanina nagpunta ko doon sa yung malapit diyan sa dito sa ano sa groceryhan na to. Ano, ang daming tao na namimili kasi pag sarado ang mall, ibig sabihin nun walang tindang mga grocery. Kaya lahat ay nagro-grocery at nag-i-stock. Kumbaga parang may bagyong parating, kailangan mag-stock kasi sarado lahat. Ayun. Ayan, itong bus 18 dito papuntang ibang probinsya to. Pero may bayad yan, kailangan mo ng ticket. Pwede ka rin sumakay dyan na walang ticket kasi walang conductor dyan sa lobby, driver lang. Kaso nga lang, kumisan kapag walang conductor dyan, it means hindi ka ma-check. Kuminsan sumasakay bigla yung mga yung inspector, nagche-check kung sinong walang ticket. Ayun, pag mumultahin ka, ang mahal ng multa 1,000 plus yata, at kailangan mabayaran mo yun agad-agad kasi kapag di mo nabayaran yun ng may palugit na ilang araw, hindi ko alam kung isang buwan o ilang week, may yan, may multa parang Indian. May porsyento na kagad. Ang mahal ng porsyento, Diyos ko po. Kaya nung kagaya ko na natikitan din kasi umangkas ako ba naman sa bus, bigla ba naman may inspector, kinorner ako. Nako, ilabas mo ang passport mo. Nako po. Ayun, binigyan ako ng ticket. Tapos nakalimutan kong bayaran. Ayun, nagmulta. Ang laki ng multa. Babayaran ko lang sana 600 yata yun. Isang buwan na hindi ko nabayaran. Nako, naging 1,000. Galit na galit ang asawa ko kasi siya nagbayad eh. Ayan. Ay nako. Kaya
dito, yung mga gypsy. Nako, kahit na bata, pinagmumulta din. Doon sa Praha, maraming mga Pilipina din na na hindi bumibili ng ticket, gaya ko. Nagmumulta rin sila. Ayan, tignan niyo, oh. Ayan, dyan muna tayo. Ayan, nasa loob na ako ng bus. Ouch! Galing pala ako kanina sa kabilang mall. Tapos nagmamadali ako umuwi kasi hanggang alas 8 lang yung bus. Kung hindi ka makakasakay kaagad pauwi, maglalakad kang pauwi. Layo pa naman 2 oras ang lakaran. Kung pasiksi ka pa nga maglalakad, nako, aabutin ka ng 3 oras. Kaya paggaling ko dun sa kabilang mall, hinintay ko kaagad yung next bus. Umuwi kaagad ako. Ayaw kong maiwanan ng bus. Last trip. Kumbaga, last trip. Hindi ko alam kung anong last trip yan. Mga alas 8 yata o alas 9. Pero ayaw kong magpagabi kasi may sipon ako. Masamang pakiramdam. Pwede naman akong pick up ng asawa ko doon. Kaso nga lang ayaw kong istorbohin siya kasi may work siya. Marami siyang work hanggang hating gabi. Minsan, bata-bata pa yung anak ko. Kumain kami sa kabilang mall na hanggang sa alas 11 ng hating gabi. Wala na kayong masakit po eh. Hindi ko pa alam noon, bagong salta. Wala nang bus. Tumawag ako sa sako nagpa-pick up. Sabi niya, anong ginagawa niyo dito mag-ina sa labas? Hating gabi na para kayong mga gypsy. Nakakahiya, sabi ba naman. Oo, nakakahiya talaga kasi dito sa kanila, hating gabi halos wala ng tao. Yung mga mga gypsy palakad-lakad lang sa labas. Ayun lang. Kami, buburi kasi ako kaya pumunta ako dun sa sa McDonald's na yung kumain hanggang hating gabi. Hindi na alam ng asawa ko. Ayun, nagpa-pick up ako. Kaso nga lang nagalit, sabi, hating gabi na, nasa labas pa rin kayo mag-ina. Sabi niya gano'n sa akin. Kasi dito sa Czech Republic talaga, gano'n. Alas 7, kailangan sa bahay ka na mag-prepare na ng manunod ng TV. Hindi, kailangan nasa bahay ka. Hindi ka gaya sa Asia. Naku, hanggang madaling araw ang tao. Halos 24 hours, nasa labas ka pa rin. Okay lang. Kaya nung umasya lang asawa ko doon sa Taiwan, sabi niya, wow! Sabi niya, iniyaya ko siya. Tara sa labas tayo. Sabi niya, alas 2 na ng madaling araw. Sabi ko, Asia to, sa Taiwan to. Sabi ganon, hindi sa Czech Republic. Kasi sa Czech Republic, alas 5 lang or alas 6, nagmamadali na yung mga tao umuwi sa bahay. Sabi ko sa Asia, kahit anong oras ka, 24 hours ang supermarket dito. May mga restaurant pang open. May kanto-kanto food pa. Sabi ko ba, wow! Sabi niya, anong paglabas niya ng hating gabi? Sabi niya, tinawagan niya yung mother niya, alas 2 at mag-alas 3 na ng madaling araw, nasa labas pa rin kaming ng asawa ko at saka yung anak ko. Wow! Sabi rin ng biyanan ko eh. Sabi niya, wow, ang daming open sa gabi. Sabi niya ganun. Sabi niya, lights everywhere. And the restaurant is open everywhere. And night market is open everywhere. Up to midnight. Sabi niya, wow. Sabi niya ganun. Kaya natulala siya eh. Kaya nung bago salta ako rito, nagyaya akong lumabas sa kanya, mga alas 12 or alas 11 ng hating gabi. Saan ka pupunta? Sarado lahat dito. Sabi ko hindi ba kagaya sa Asia na pwede kang bumaba? Sabi ko maglakad-lakad, bili ng pagkain, mga restaurant, supermarket, hindi, sarado lahat. Sabi niya sa akin. Sabi ko, boring naman. Sabi ko, boring sa inyo sa gabi. Sabi ko gano'n. Hindi kagaya sa Asia, sa gabi, maganda, maraming open, night market, supermarket, sabi ko gano'n. Boring talaga dito sa gabi.
wala kayong magalahan. Mga galahan nyo lang sa gabi, ang open, mga McDonald's lang. Yun lang, or hanggang alas 11, okay lang yun. Pero pag ano na, wala nang open. Mas lalo sa mga probinsya-probinsya, naku, tahimik dun sa gabi. Wala kang makita mga tao na naglalakad sa gabi. Pero lang kapag yung mga pauwi na ng galing work, night shift, yun, may maglalakad pauwi, yun lang. Saka mga boys na nagrurunda, yun lang. Ay nako, boring talaga rito sa gabi sa Europa. Pero lang kapag nasa ka doon mismo sa city nila, sa main capital, sa Praha, maraming tao doon hanggang alas 12, alas 1. Pero hindi naman hindi kagaya sa Asia na open lahat doon. Kunti lang, boring din. Boring sa gabi dito. Ayan.